Ako si Anya. 12 taong gulang ako at nagmula sa Moscow, isang lungsod na malamig at puno ng matataas na skyscraper. Dapat ay perpekto ang buhay ko. Mayroon akong ama na isang malaking negosyante, isang magandang ina, at isang malawak na bahay. Pinapayagan ako ni Papa na maglaro buong araw. Ngunit nagbago ang lahat noong isang taon nang matuklasan ng mga doktor na mayroon akong isang bihirang sakit sa puso. Ang puso ko ay tumitibok ng hindi regular. Minsan, humihinto ito sandali na nagpapahinga sa akin at nagpapahimatay. Sa ospital sa Moscow, naglalakad ang mga doktor na nakasuot ng malinis at puting gown kasama ang mamahaling kagamitan. Nag-uusap sila ng mahina, gumagamit ng mga salitang mahirap na hindi ko maintindihan. Nakatayo ang aking mga magulang na maputla ang mukha. Ang amoy ng disinfectant ay kumalat sa buong silid. Nakahiga ako sa matigas na kama. Nakatingin sa puting kisame, habang mahigpit na hawak ng aking maliliit na kamay ang aking teddy bear. Sa tuwing tumutunog ang monitor ng pulso ng TikTok, natatakot ako na baka huminto ito. Anya, anak, kailangan mong maging malakas, sabi ni Mama habang hinihimas ang buhok ko, puno ng luha ang kanyang mga mata. Yumuko si Papa at tumingin sa sahig, hindi nagsasalita. Dinala niya ako sa pinakamahuhusay na doktor sa Europa, sa Switzerland, sa Germany, ngunit lahat sila ay umiling. Mahirap gamutin ang sakit na ito. Kailangan ng malaking operasyon, ngunit napakataas ng panganib. Dati, iniisip ko na mamamatay ako. Tuwing gabi, nananaginip ako ng masama. Nakikita ko ang sarili ko na lumulutang sa himpapawid, iniiwan sina Mama at Papa sa ibaba. Umiiyak ako hanggang sa magising, ngunit hindi ako nangangahas na sabihin sa sinuman. Natatakot ako. At isang araw, umuwi si Papa mula sa trabaho na nakangiti. Anya, magbabakasyon tayo. Pupunta tayo sa Pilipinas. Kumunot ang noo ko. Pilipinas? Agad nag-flash sa isip ko ang larawan. Magulong kalye, matinding traffic, sigawan ng mga nagtitinda sa tabi ng daan, kakaibang pagkain na mukhang hindi malinis, at sigurado akong luma at kulang sa kagamitan ang mga ospital doon. Nakita ko sa TV, ang Pilipinas ay isang developing country, puro dagat at bukid, hindi lugar para sa may sakit na tulad ko. Papa, bakit kailangan doon? Mas gusto ko sa Switzerland, reklamo ko. Tumawa si Papa. Anak, napakahusay ng mga doktor doon. Kaya nilang gamutin ang ganitong uri ng sakit nang hindi kailangan ng malaking operasyon. Isa pa, ito ang huling bakasyon natin bago lumala ang kondisyon mo. Magpahinga muna tayo. Hindi ako naniwala. Paanong magagamot ako ng Pilipinas? Siguro, puro faith healers o mga wild herbs lang ang meron sila. Nabasa ko sa internet, mandaraya ang mga Pilipino. Gusto nilang manamantala sa mga turista at sigurado akong mahina ang sistema ng kalusugan dahil sa kahirapan ng bansa. Ngunit iginiit ni Papa na 3 araw lang kami, magpatingin lang at babalik na. Napilitan akong sumang-ayon. Ang eroplano ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa madaling araw. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap. Pumasok ang amoy ng maalinsangang hangin pagbukas ng pinto. Sobrang daming tao, maingay ang mga Tagalog na usapan. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Mama. Mama, takot ako. Ngumiti si Mama. Ayos lang yan, anak. Masasanay ka rin. Sumakay kami ng taxi papasok sa Maynila. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Malawak ang kalsada pero napakahaba ng traffic. Ang mga motorsiklo at jeepney ay nagsisingitan na parang pukyutan. Maingay ang busina, umaalingasaw ang usok ng tambutso. Ang driver ay nagsasalita ng putol-putol na Ingles. Grabe ang traffic sa Maynila, ma'am. Nagreklamo ako sa isip ko. Anong klaseng bansa ito? Ganito katindi ang traffic. Paano kung himatayin ako? Ang hotel na tinuluyan namin ay marangya. Kumikinang ang matataas na gusali, ngunit sa labas ay puno ng mga street food stall. Kumalat ang amoy ng mga pampalasa. Nakita ko ang mga tao na kumakain ng masasarap, pero sa loob-loob ko, iniisip ko na sigurado itong marumi at may langaw na lumilipad. Sabi ni Papa, subukan mo anak. Masarap yan. Umiling ako. Ayoko Papa, baka magtae ako. Ang unang araw ay nagpahinga lang kami sa hotel. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Muli na namang tumibok ng hindi regular ang puso ko. Natakot ako, ngunit hindi ko sinabi sa sinuman. Nang gabing iyon, nanaginip akong huminto ang tibok ng puso ko. Nagising ako na hinihingal. Niyakap agad ako ni Mama.
Pupunta tayo sa ospital bukas, anak. Napakagaling ng doktor. Hindi ako naniwala. Paanong magkakaroon ng magaling na doktor sa Pilipinas? Sigurado akong luma lang ang ospital nila at outdated ang mga kagamitan. Narinig ko na mahilig mangopya ang mga Pilipino, mahilig tumanggap ng suhol. Sigurado akong hindi ako papansinin ng doktor dahil dayuhan ako. Ngunit wala akong pagpipilian. Kailangan kong pumunta. Kinabukasan, sumakay kami ng sasakyan papuntang ospital. Sa daan, traffic na naman. Nakita ko ang isang ambulansya na nakulong sa gitna. Tingnan mo, mama. Kung ako yan, sigurado akong mamatay ako, sabi ko. Ngumiti si mama. Malapit na tayo, anak. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga sasakyan sa paligid at nagbigay daan. Tumigil ang mga motorsiklo at nagbigay pugay ang driver ng sasakyan sa ambulansya. Mabilis na dumaan ang ambulansya at walang nagreklamo. Nagulat ako. Bakit nila ginawa yun? Sa Moscow, sa ganitong katinding traffic, walang magbibigay daan. Pero dito, parang nagtutulungan ang lahat. Nagsimula akong magduda, pero iniisip ko na nagkataon lang. Dumating na kami sa ospital. Sa labas, mukha itong luma, kumukupas ang pader at may mga bitak. Reklamo ko, Papa, anong klaseng ospital yan? Luma na. Tumawa si Papa. Pumasok ka muna, anak. Pumasok ako. Ang lobby ay maluwag at malinis. Ngumiti ang nurse sa pagtanggap. Kumusta po? Maligayang pagdating. Ang Ingles niya ay malinaw. Ang aming attending physician ay isang lalaki na nasa edad 50, may kaunting uban sa buhok at mabait ang mga mata. Ang Ingles niya ay matatas. Kumusta, Anya? Ako si Dr. Ricardo Reyes. Ngayon, gagawa tayo ng masusing pagsusuri, sabi niya. Hindi siya nagmamadali. Tinanong niya ang aking mga sintomas ng detalyado. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat at tumango siya, nagsusulat ng mga tala. Ang heart monitor dito ay mukhang moderno. May malaking screen na nagpapakita ng aking heart graph ng real time. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Magagamot namin ang sakit mo gamit ang isang integrated approach. Modernong gamot na may kasamang tradisyonal na herbal medicine ng Pilipinas at physical therapy. Kumunot ang noo ko. Herbal medicine? Makakatulong ba talaga yan? Ngumiti ang doktor. Subukan mo, Ija. Binigyan niya ako ng maliliit na tableta. Mapait ang lasa, pero hindi naman masama. Nagdududa pa rin ako, ngunit ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng bahagyang normal. Nang hapong iyon, naglakad ako sa hardin ng ospital. Nakita ko ang isang maliit na fish pond. Iniisip ko na marumi ito, mga bulaklak na tumutubo sa maruming tubig, ngunit may sampagita na mabangong amoy. Isang nurse ang lumapit. Ang sampagita ay maganda, hindi ba? Tumutubo ito sa lupa, pero dalisay at mabango, sabi niya. Tumango ako, pero hindi pa rin maintindihan. Nang gabing iyon, natulog ako sa private room. Malinis ang silid at may bintana na tanaw ang hardin. Bahagya akong gumaling, pero iniisip ko na ang 3 araw na ito ay sayang lang. Hindi naman espesyal ang Pilipinas. Ngunit hindi ko alam na bukas, magbabago ang lahat. Pagkagising ko sa 3 araw, kakaiba ang pakiramdam ko. Mabilis na tumitibok ang puso ko ng hindi regular. Bumangon ako sa kama, hawak ang dibdib ko. Agad akong tinakbo ni Mama. Anya, anong pakiramdam mo? Humihingal ako. Masakit ang dibdib ko, Mama. Sobrang sakit. Naputla ang mukha ni Papa at agad niyang pinindot ang nurse call button. Mabilis na tumunog ang bell. 2 nurse ang pumasok sa silid. Sinuri ng isa ang pulso ko at tumawag ng doktor ang isa. Malala ang pag-atake. Malubha ang arrhythmia. Nang hina ang paningin ko. Ang amoy ng disinfectant ay kumalat na naman, ngunit ngayon hindi ito sa Moscow. Nandito ito. Sa Pilipinas, ang bansang iniisip kong atrasado. Dumating si Dr. Reyes sa loob ng 5 minuto. Nakasuot ng puting gown. Hindi siya nataranta. Tiningnan niya ang heart monitor. Anya, makinig ka sa akin. Huminga ng mabagal sa ganitong ritmo. Hinawakan niya ang kamay ko at inilagay sa dibdib niya. Itinuturo ang malalim at mabagal na paghinga. Sinubukan kong sundan, ngunit sumakit ang puso ko. Umiyak ako. Natatakot ako, Doctor. Mamamatay ba ako? Niyakap ako ni Mama ng mahigpit at tumulo ang luha niya. Tulala si Papa. Doctor! Tulungan mo ang anak ko. Tumango si Dr. Reyes. Tutulungan namin siya, ngunit kailangan naming magmadali. Inutusan niya ang mga nurse na ihanda ang wheelchair at kagamitan.
Mabilis akong dinala palabas ng silid. Habang naglalakbay, nakita ko ang mga staff ng ospital na tumatakbo ngunit walang gulo. Alam ng lahat ang kanilang gagawin. Dinala kami sa emergency room. Ang silid ay maluwag, maliwanag sa liwanag ng neon at puno ng mga medikal na kagamitan. Sabi ko sa isip ko, luma ang ospital sa labas, pero ganito pala kamoderno sa loob. Nagsusuot ng guwantes si Dr. Reyes. Gagamit tayo ng non-surgical defibrillator, anya. Ito ay bagong teknolohiya mula sa Japan na hinaluan ng Pilipinong herbal medicine para mabawasan ang panganib. Sobra akong natakot. Ang maliliit kong kamay ay mahigpit na nakahawak sa damit ni Mama. Mama, ayoko pang mamatay. Umiiyak si Mama. Hindi ka mamamatay, anak. Pangako ni Mama. Lumuhod ang isang nurse sa tabi ko, ngumingiti ng maamo. Napakagaling mo, bata. Gagaling ka rin, sabi niya sa malinaw at malumanay na Ingles. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Nagpaliwanag si Dr. Reyes ng maikli. Iiniksiyon namin ang herbal medicine na may kasamang stimulant sa ugat at gagamit ng low-frequency electrical current para ayusin ang ritmo ng puso. Hindi siya nagtagal sa pagsasalita, agad siyang kumilos. Ang hiringgilya ay tumusok sa braso ko, malamig pero hindi masakit. Ang herbal medicine ay may bahagyang mabangong amoy, parang sariwang dahon. Ang defibrillator ay humuni ng mahina. Ipinakita sa screen ang graph ng puso ko na nagkakaroon ng flutter. Inayos ni Dr. Reyes ang dial at dumaan ang kuryente sa mga pad na nakadikit sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng kiliti sa dibdib, pero hindi masakit. Ang graph ay nagsimulang maging matatag. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok. Nang mas mabagal, mas normal, magaling, anya. Huminga ng kasabay ko, sabi ng doktor sa malumanay na boses. Sinundan ko siya, huminga ng malalim at mabagal. Nakatayo ang mga nurse sa paligid, naghihintay. Tahimik ang lahat, tanging ang tunog ng makina at ang hininga ko lang ang maririnig. Pagkatapos ng 10 minuto, naging perpekto ang heart graph. Nakahinga ako ng maluwag. Wala nang sakit. Tiningnan ko si Dr. Reyes ng malaki ang mga mata. Doktor, gumaling na po ba ako? Ngumiti siya. Hindi pa totally gumaling, pero kontrolado na namin ang kondisyon mo. Bukas, magkakaroon tayo ng masusing pagsusuri. Niyakap ako ni Mama ng mahigpit, umiiyak sa tuwa. Nakahinga si Papa ng maluwag. Maraming salamat po, Doktor. Umiling si Dr. Reyes. Walang anuman, trabaho namin yan. Hindi siya tumanggap ng labis na papuri. Nagbigay ang nurse ng fruit juice. Uminom ka nito, Ija. Nakakabuti ito sa puso. Matamis ito at mabango, kakaiba ang lasa pero nakakabuti. Nagpahinga ako sa special patient room. Ang silid ay may malaking bintana na tanaw ang luntiang hardin. Nagulat pa rin ako sa nangyari. Tinulungan talaga ako ng Pilipinas? Ganito kagaling ang mga doktor dito? Dati, iniisip kong sila ay atrasado, ngunit ang mga kagamitan dito ay mas moderno pa kaysa sa ospital sa Moscow. Nang hapong iyon, dinala ako ng nurse sa hardin para sa physical therapy. Ate Mia ang pangalan niya, mga 20s, at nakangiti. Maglakad ka ng mabagal, Ija, kasabay ng ritmo ng musika, sabi niya. Binuksan niya ang isang mahinang tugtog, pinagsama ang tunog ng bamboo flute at drum, nakaka-relax pakinggan. Sinundan ko siya. Ang aking maliliit na paa ay humakbang ng mabagal. Ang hangin ay maalinsangan, ngunit may mahinang simoy ng hangin. Ate Mia, bakit po ganoon kagaling ang ospital dito? Tanong ko. Ngumiti siya. Kasi mahal namin ang aming mga pasyente. Lahat kami rito ay parang isang pamilya. Pamilya? Tumango siya. Oo. Ang mga doktor, nurse at pasyente ay nagtutulungan, parang magkakapatid. Nakita ko ang isang batang Pilipino na nakasakay sa wheelchair at ngumiti sa akin. Kinawayan niya ako. Hello po. Kinawayan ko rin siya. Nagsimula akong maramdaman na hindi ito tulad ng inisip ko. Nang gabing iyon, iniisip ko ang Moscow malamig ngunit dito, mainit. Natatakot pa rin ako na baka bumalik ang sakit ko, ngunit sinabi ni Dr. Reyes na mayroon siyang surprise bukas. Natulog ako ng may kaunting pag-asa, ngunit hindi ko alam na ang tunay na milagro ay nagsisimula pa lang. Ang huling umaga ko sa Pilipinas, nagising ako ng may refreshing na pakiramdam. Ang puso ko ay tumitibok ng normal, wala nang sakit sa dibdib. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga luntiang dahon. Ang maliit na ibon ay lumilipad at ang mahinang huni nito ay maririnig.
Ang amoy ng sampagita ay pumasok sa silid. Ngumiti ako sa unang pagkakataon mula nang dumating ako rito. Pumasok si Mama sa silid, nakangiti. Anya, mukha kang mas maganda. Tumayo ako at niyakap si Mama. Masarap po ang pakiramdam ko, Mama. Wala nang sakit. Sumunod si Papa, dala ang tray ng almusal. Mainit na lugaw na may nilagang itlog at sariwang prutas. Kumain ka, anak, sabi ng doktor. Nakakabuti ito. Tiningnan ko ang pagkain. Ang lugaw ay maputi at may mahinang mabangong amoy. Dati, iniisip kong marumi ang pagkain ng Pilipino, ngunit gutom na gutom ako. Sinubo ko. Masarap. Malinamnam, hindi masyadong maalat. Masarap po, sabi ko. Tumawa si Papa. Kita mo na, anak, maraming magagandang bagay sa Pilipinas. Dumating si Dr. Reyes para mag-check up. Dala niya ang isang folder ng test results. Anya, magandang balita. Malaki ang pinagbuti ng kondisyon mo. Ang puso mo ay halos 100% na normal ang ritmo. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga po? Bakit po ang bilis? Ngumiti siya. Dahil sa treatment approach namin, pinagsama namin ang modernong gamot at herbal medicine ng Pilipinas at gumamit ng AI para suriin ang heart data mo ng real time. Binuksan niya ang tablet at ipinakita ang heart graph ko. Tingnan mo, kahapon, fluttering ang graph. Pero pagkatapos ng herbal injection at electrical stimulation, naging matatag agad. Kinakalkula ng AI namin ang tamang dami ng gamot para sa katawan mo. Hindi mo kailangan ng malaking operasyon. Tiningnan ko ang luntiang graph. Ang puso ko ay tumitibok ng regular. Napaluha ako. Maraming salamat po, Doctor. Hinimas ni Dr. Reyes ang ulo ko. Walang anuman, anak. Pero may surprise ako. Ngayon, dadalhin ka namin sa aming secret laboratory. Na-excite ako. Secret lab? Tumango siya. Oo, halika, tingnan natin. Sumakay kami ng wheelchair papuntang basement ng ospital. Mukhang luma ang ospital sa labas, ngunit modern ang elevator sa loob. Bumukas ang pinto. Ang silid ay malawak, maliwanag sa liwanag ng LED. Ang mga siyentista ay nakasuot ng lab gown, naglalakad. May mga malalaking makina at ang computer screens ay nagpapakita ng genetic data. Ito ang Heart Disease Research Center, paliwanag ni Dr. Reyes. Sinusuri namin ang DNA ng mga pasyente at ina-adjust namin ang gamot para maging angkop. Ang genetics mo ay tumutugon ng maayos sa herbal medicine ng Pilipinas na tinatawag na tawa-tawa. Nakakatulong ito na mabawasan ang inflammation sa puso. Nakikinig ako ng mabuti. Paano naman ang AI? Tukoy niya ang isang malaking makina. Ito ang 3D heart simulator. Ginagawa namin ang heart model mo para ma-simulate at sinusubukan muna namin ang treatment bago gawin sa iyo. Nababawasan ang panganib ng 90%. Hinawakan ko ang screen. Umiikot ang 3D heart ko, matingkad na pula. Ang galing po, lumapit ang isang siyentista, isang babae na may mahabang buhok. Kumusta? Ako si Dr. Orlina at tumulong ako sa pag-develop ng gamot na ito. Inabot niya sa akin ang isang bote ng herbal medicine. Nagmula ito sa mga dahon sa Pilipinas, ngunit dumaan sa high-tech extraction, sariwa at mabango ang amoy. Dati, iniisip kong wild herbs lang ito, ngunit ngayon, isa na itong miracle medicine. Tanong ko, bakit po ganito kagaling ang Pilipinas? Ngumiti si Dr. Orlina. Kasi nag-i-invest kami sa mga tao. Libre ang edukasyon sa medisina, lahat ay may access, at pinagsasama namin ang sinaunang karunungan at teknolohiya. Hindi namin iniiwan ang anuman. Tumango ako. Nagsimula akong maintindihan. Hindi kasing hirap ang Pilipinas tulad ng inisip ko. Mayroon silang puso at matalinong isip. Nang hapong iyon, bumalik kami sa silid. Naglakad ako ulit sa hardin. Nakita ko ang sampagita na namumukadkad. Iniabot ko ang kamay ko, hinawakan ang malambot na talulot. Matamis at mabango ang amoy. Ate Mia, tumutubo ba talaga ang sampagita sa lupa? Ngumiti ang nurse. Oo. Nagtuturo ito sa atin na kahit galing sa simpleng pinagmulan, maaari tayong maging dalisay at maganda kung hindi tayo susuko. Tiningnan ko ang sampagita at napaluha. Dati, iniisip kong mababa ako dahil may sakit ako, ngunit ngayon, lumalakas ako. Ito ba ang itinuro sa akin ng Pilipinas? Nang gabing iyon, sinabi ko sa mga magulang ko, gusto ko pang manatili rito. Ngumiti si Papa. Kailangan nating umuwi bukas, anak. Pero sabi ng doktor, magaling ka na. Makakabalik ka na sa Moscow. Nalungkot ako ng kaunti, ngunit masaya akong gumaling na ako.
Bago matulog, nagsulat ako sa diary ko. Ang Pilipinas ay hindi isang atrasadong bansa. Ito ay isang milagro. Dati, hinahamak ko, pero ngayon, mahal ko na rito. Ngunit hindi ko alam na ang tunay na pagbabago ay naghihintay pa bukas kapag kailangan na naming umalis. Pagkagising ko sa umaga ng pag-uwi, mas fresh ang pakiramdam ko kaysa dati. Ang puso ko ay tumitibok ng regular, wala na kahit kaunting sakit sa dibdib. Tumayo ako sa kama at naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang luntiang hardin ng ospital. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga dahon, kumikinang sa mga dewdrops. Ang maliit na ibon ay nakadapo sa sanga, mahinang humuhuni. Ang amoy ng sampagita ay pumasok sa silid. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, muli akong isinilang. Pumasok si Mama, dala ang luggage. Anya, handa ka na bang umuwi anak? Humarap ako at ngumiti. Opo Mama, pero mamimiss ko rito. Sumunod si Papa. Si Dr. Reyes mismo ang maghahatid sa atin anak. Na-excite ako. Talaga po? Dumating si Dr. Reyes kasama si Ate Mia. May hawak siyang maliit na kahon. Anya, ito ang herbal medicine na iinumin mo sa bahay. Sa unang 3 buwan, uminom ka ng isa araw-araw at ipadala mo sa akin ang heart monitor results mo online, sabi niya. Kinuha ko ang kahon. May bahagyang mabangong amoy. Maraming salamat po, Doktor. Iinumin ko po araw-araw. Ngumiti siya. Ang galing mo. At ito ang regalo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bungkos ng pinatuyong sampagita. Dalhin mo ito sa bahay. Magpapaalala ito sa iyo na lumakas ka rito. Niyakap ko ng mahigpit ang sampagita na paluha. Itatago ko po ito habang buhay. Niyakap ako ni Ate Mia. Mag-ingat ka, Ija. Kung mamimiss mo kami, bumalik ka, sabi niya. Niyakap ko rin siya. Opo ate, mahal ko po kayo. Sumakay kami sa sasakyan papuntang Naiya. Habang naglalakbay, tumingin ako sa labas ng bintana. Traffic pa rin. Ang mga motorsiklo at jeepney ay nagsisingitan. Maingay pa rin ang mga busina. Ngunit ngayon, hindi na ako nagreklamo. Nakita ko ang mga driver na ngumingiti sa isa't isa. Nakita ko ang mga bata na kumakaway sa tabi ng daan. Magulo ang Maynila, ngunit vibrant. Dati, iniisip kong nakakainis ito, ngunit ngayon, ito ay enerhiya. Papa, bakit po palaging nakangiti ang mga Pilipino? Tanong ko. Tumawa si Papa. Kasi may malasakit sila anak. Tingnan mo, tinuro niya ang ambulansya na dumaan. Agad na nagbigay daan ang mga sasakyan sa paligid. Ang mga tao ay nagbigay pugay. Walang nagreklamo. Tumango ako. Oo, iba talaga sa Moscow. Pagdating sa airport, nagulat na naman ako. Napakaraming tao. Maingay ang anunsyo sa iba't ibang wika. Kumalat ang amoy ng pagkain mula sa mga stall sa tabi ng daan. Dati, natatakot ako, ngunit ngayon, gusto kong subukan. Papa, bili po tayo ng pansit? Ngumiti si Papa. Sige anak. Umupo kami sa upuan at kumain. Ang mainit na pansit ay malambot ang noodles, sariwa at bouncy ang hipon. Ang lasa ay matamis, maasim, at maalat, balanse. Masarap akong kumain. Ang sarap, Mama. Dati, inisip kong marumi ito, pero malinis at sariwa pala. Tumawa si Mama. Kita mo na anak, huwag kang humusga sa panlabas. Habang naghihintay kami sa boarding, naglakad ako sa airport. Nakita ko ang isang souvenir shop, isang glass, sampagita na may nakaukit na pangalan ko. Binili ko ito para magpaalala sa akin. Sinabi ko sa sarili ko. Ngunit biglang nangyari ang hindi inaasahan. Habang nakatayo at naghihintay sa check-in, nahilo ako. Mabilis na tumibok ang puso ko ng hindi regular. Hawak ko ang dibdib ko. Mama, masakit na naman po. Naputla ang mukha ni Mama. Anya, agad akong niyakap ni Papa at tumawag ng doktor. Mas malala ang pag-atake kaysa kahapon. Hindi ako makahinga. Nanghina ang paningin ko. Agad akong bumagsak doon, sa gitna ng maraming tao sa airport. Nagulat ang mga tao sa paligid ngunit walang gulo. Agad na tumakbo ang airport staff. May cardiac arrest. Agad nilang nalaman dahil nakasuot ako ng kuwintas na binigay ng ospital na may simbolo ng sakit sa puso. Dumating ang emergency wheelchair sa loob ng 2 minuto. Sinuri ng airport nurse ang pulso ko. Malubha ang aritmia. Kailangan nating magmadali. Dinala nila ako sa airport clinic. Maliit ang silid, ngunit kumpleto may defibrillator at emergency medicine. Agad na tumawag ang airport doctor kay Dr. Reyes. Anya po, nag-atake habang naghihintay ng eroplano. Sumagot si Dr. Reyes sa video call. Papunta na ako. Hintayin ninyo ako ng 5 minuto.
Mabilis siyang nagmaneho mula sa ospital papuntang airport. Habang naghihintay, hinihingal ako. Nag-inject ng relaxant ang nurse. Ang galing mo, bata. Huminga ng mabagal, sabi niya, hawak ang kamay ko ng mainit. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagkumpulan, ngunit nakatayo at naghihintay ng tahimik. Ang ilan ay nagbigay pugay. Ang ilan ay nagdarasal. Naramdaman ko ang malasakit. Dumating si Dr. Reyes, bahagyang hingal. Nandito na ako, Anya. Binuksan niya ang doctor's bag niya. Mayroon siyang portable defibrillator. Aayusin na natin ang ritmo dito. Hindi na kailangang bumalik sa ospital. Nag-inject siya ng concentrated herbal medicine sa ugat ko at gumamit ng low-frequency electrical current. Nakaramdam ako ng kiliti sa dibdib, ngunit naging matatag ang graph sa makina. Bumalik sa normal ang puso ko sa loob ng 10 minuto. Gumaling na, ngumiti ang doktor. Umiyak ako. Maraming salamat po, doktor. Akala ko, mamamatay na ako. Hinimas niya ang ulo ko. Hindi ka mamamatay, anak. Malakas ka. Niyakap ng mga magulang ko ang isa't isa, umiiyak. Maraming salamat po, sabi ni Papa. Umiling si Dr. Reyes. Trabaho namin ito. At ang airport namin ay laging handa ang emergency team dahil pinahahalagahan namin ang bawat buhay. Tumingin ako sa paligid. Ang airport staff ay ngumiti. Pumalakpak ng mahina ang mga tao sa paligid. Isang dayuhang turista mula sa England ang nagsabi, "Ang galing." Ngumiti ako. Tinulungan ako ulit ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, na-handle nila ng perpekto. Bago ako sumakay sa eroplano, niyakap ko si Dr. Reyes. Babalik po ako, sabi ko. Tumango siya. Lagi kang hihintayin. Lumipad ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba sa Pilipinas na unti-unting lumiliit. Dati, hinahamak ko. Pero ngayon, mahal ko na rito. Ito ay isang milagro. 3 araw. Ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay. Sasabihin ko sa mundo ang kuwento na ito. Lumulutang ang eroplano sa ibabaw ng puting ulap. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, mahigpit na hawak ang pinatuyong sampagita. Normal ang tibok ng puso ko, ngunit excited pa rin ako sa nangyari kaninang umaga. Ang imahe ng Naya ay pumasok sa isip ko magulo, ngunit organized ang mga staff ay tumulong sa akin ng walang pag-aalinlangan. Dati, inisip kong atrasado ang Pilipinas, ngunit handa pala sila lagi. Nakaupo si Mama sa tabi ko, hinimas ang kamay ko. Anak, gutom ka ba? Kumain tayo ng snacks, sabi niya. Inabot niya sa akin ang isang bag ng Filipino snacks na binili sa airport. Kumuha ako at kinain. Matamis at crispy ang lasa, mabango ang amoy ng niyog. Masarap, Mama. Gusto ko na ang lahat ng bagay na Pilipino. Ngumiti si Papa mula sa harap. Masaya akong nagbago ka na, anak. Binuksan ko ang tablet na hiniram ni Dr. Reyes. Mayroon itong heart monitoring app. Ang lunti ang graph ay maganda. Tingnan mo, Papa. Normal na ang puso ko. Tumango si Papa. Napakagaling talaga ng doktor. Kung hindi dahil dito, nasa panganib ka sana. Habang lumilipad, nakatulog ako. Napanaginipan kong tumatakbo ako sa hardin ng ospital. Ang sampagita ay namumukadkad. Nakatayo si Dr. Reyes at nakangiti. Kumakaway si Ate Mia. Nagising ako na nakangiti. Lumapag ang eroplano sa Moscow ng gabi. Malamig ang hangin, nakakakagat sa balat, umuulan ng snow. Nagsuot ako ng makapal na coat at lumabas sa airport. Ang lahat ay mukhang madilim. Ang matataas na gusali ay tahimik. May traffic, ngunit walang nagbibigay daan sa isa't isa. Bumuntong hininga ako. Umuwi na ako. Ang bahay namin ay malawak, ngunit malamig. Umakyat ako sa silid ko, tiningnan ang teddy bear ko sa kama. Inilagay ko ang pinatuyong sampagita sa tabi ng unan ko. Salamat Pilipinas, bulong ko. Nang gabing iyon, sinuri ko ang puso ko gamit ang makina na binigay ng doktor. Normal ang lahat. Nagsulat ako ng email kay Dr. Reyes. Doktor, nakauwi na po ako. Napakabuti ng puso ko. Salamat po. Agad siyang sumagot. Welcome, Anya. Ipadala mo sa akin ang results mo linggo-linggo. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital sa Moscow para sa follow-up check-up. Nagulat ang doktor dito. Malaki ang pinagbuti ng puso mo. Saan ka nagpagamot? Ngumiti ako. Sa Pilipinas po. Kumunot ang noo niya. Pilipinas? Hindi ka panipaniwala. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Tumango siya. Nakakamangha. Kailangan kong pag-aralan. Mabilis na kumalat ang balita. Sinabi ni Papa sa mga Russian journalist, gumaling ang anak ko dahil sa Filipino doctors.
Kinapanayam ako ng Moscow News Agencies. Anya, ikuwento mo sa amin. Umupo ako sa harap ng kamera. Excited, pero matapang. Ang Pilipinas ay hindi isang atrasadong bansa. Napakagaling ng mga doktor doon. Gumamit sila ng teknolohiya na hinaluan ng herbal medicine at tinulungan nila ako sa loob ng 3 araw. Kumalat ang video sa Russia. Maraming nag-comment. Hindi ka panipaniwala. Ganyan pala kagaling ang Pilipinas? Dadalhin ko ang anak ko roon. Ngunit nagduda pa rin ang ilan. Patalastas lang yan. Nalungkot ako, ngunit hindi ako sumuko. Nagsimula akong mag-blog online na pinangalan ng The 3-Day Miracle in the Philippines. Ikinuwento ko ang lahat mula sa traffic na may nagbibigay daan, ang malinis at masarap na street food, ang lumang ospital sa labas ngunit moderno sa loob, at ang pagtulong sa airport. Nag-upload ako ng mga larawan ng Sampaguita, ang heart graph, at ang video mula sa airport na kinunan ng mga turista. Tumalon ang views, dumami ang followers. Sinagot ko ang bawat komento, totoo po. Pumunta kayo para patunayan. Nag-message sa akin ang isang batang may sakit. Ate Anya, may sakit din po ako sa puso. Maaari po bang pumunta sa Pilipinas? Sumagot ako. Oo ate, napakagaling ni Dr. Reyes. Ipinagmamalaki ako ng mga magulang ko. Ang galing mo anak. Ngumiti ako. Gusto kong malaman ng mundo na kahanga-hanga ang Pilipinas. Ngunit dumating ang problema. Ang ilang doktor sa Moscow ay nag-criticize. Patalastas lang ito ng Pilipinas. Walang ganoong teknolohiya. Ang ilang news agencies ay nagsulat ng negative news. Ang batang Russian ay niloloko. Nalungkot ako. Umiyak ako sa silid ko. Niyakap ako ni mama. Huwag kang malungkot anak. Ipagpatuloy mo ang pagsasabi ng totoo. Tumango ako. Nag-post ako ng video call kasama si Dr. Reyes. Doctor, sabihin po ninyo sa lahat na totoo po ba ito? Ngumiti siya. Totoo, Ija. Ang treatment method namin ay kinikilala ng WHO. Nakatulong kami sa libu-libong dayuhang pasyente. Ang video na ito ay sumikat. Nagsimulang maniwala ang mga Ruso. Nag-contact sa akin ang Thai ambassador sa Moscow. Anya, salamat sa pagbabahagi ng magagandang kuwento. Natuwa ako. 1 buwan ang lumipas. Ako ay malakas na. Nakakatakbo na ng normal. Nag-organisa ako ng maliit na event sa bahay. Inimbitahan ko ang mga kaibigan at journalist. Ako mismo ang nagluto ng pansit at tinuruan ko silang kumain. Subukan ninyo. Masarap at mabuti sa kalusugan. Nagustuhan ng lahat. Nag-announce ako. Ako ay magiging Little Ambassador ng Pilipinas. Ang sinumang may sakit sa puso, inire-rekomenda kong pumunta sa Pilipinas. Malakas ang palakpakan, ngunit alam kong hindi pa tapos ang paglalakbay. Kailangan kong gumawa pa ng higit pa para suklian ang milagrong natanggap ko. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Ako ay naging sikat na batang Russian sa social media. Ang blog ko ay may 100,000 followers. Ang mga mensahe mula sa mga magulang ng mga batang may sakit ay nagdagsaan. Anya, tulungan mo kaming magrekomenda ng Filipino doktor. May sakit din ang anak ko. Sinagot ko ang lahat. Nagpadala ng hospital information, health monitoring app links, at mga larawan ng pinatuyong Sampaguita na paired sa aking normal na heart graph. Isang umaga, tinawag ako ni Papa sa office niya. Anya, makinig ka. May isang malaking ospital sa Moscow na gustong imbitahan kang magsalita. Nanlaki ang mga mata ko. Magsalita po tungkol saan? Ngumiti siya. Tungkol sa experience mo sa Pilipinas. Mag-oorganisa sila ng isang seminar tungkol sa alternative medicine. Na-excite ako. Pupunta po ako. Sa araw ng seminar, malaki ang conference room. Puno ang mga upuan ng tao. Maingay ang mga Ruso. Nakasuot ako ng magandang damit. Hawak ang pinatuyong Sampaguita. Umakyat ako sa entablado nang nanginginig ang mga binti. Kumusta po? Ako si Anya. Nagkasakit po ako ng isang bihirang sakit sa puso. Sinabi ng mga doktor sa Europa na kailangan ko ng malaking operasyon, ngunit sa Pilipinas, tinulungan ako ni Dr. Reyes sa loob ng 3 araw nang walang operasyon. Ikinuwento ko ang tungkol sa traffic na may nagbibigay daan, ang malinis at masustansiyang street food, ang lumang ospital sa labas ngunit cutting edge sa loob, ang pagtulong sa airport, at ang herbal medicine na hinaluan ng AI. Ipinakita ko ang slide ng heart graph ko bago at pagkatapos, ang video mula sa airport, at ang larawan ni Dr. Orlina sa lab. Tahimik ang silid. Pagkatapos, pumalakpak ng malakas. Nagtanong ang isang Russian doctor, "Bata,
Sigurado ka bang hindi ito patalastas? Ngumiti ako. Hindi po. Dati, hinahamak ko rin ang Pilipinas. Pero nakita ko po sa sarili kong mata. Pumunta po kayo at patunayan. Tumango siya. Amazed. Pagkatapos ng seminar, inimbitahan ng ospital si Dr. Reyes sa video call. Gusto po naming makipagtulungan. Magpapadala kami ng mga pasyente sa Pilipinas at mag-exchange ng kaalaman. Ngumiti ang doktor. Welcome po. Handa kaming magbahagi. Kumalat ang balita sa Europa. Kinapanayam ako ng BBC News. What made the Philippines special? Sumagot ako. Hindi lang po teknolohiya, kundi malasakit. Inalagaan po nila ako na parang pamilya. Ang video na ito ay sumikat sa buong mundo. Nag-trend ang Filipino Miracle. Ngunit dumating ang krisis. Nakatanggap ako ng sulat mula sa school. Anya, madalas kang absent dahil sa blog mo. Kailangan mong itigil ang activities mo. Nalungkot ako. May ilang kaibigan na nanukso. Pumunta lang sa Pilipinas. Akala mo sikat ka na. Umiyak ako. Ngunit niyakap ako ni Mama. Tama ang ginagawa mo anak. Huwag kang susuko. Nagdesisyon ako ng malaki. Sumulat ako ng liham sa presidente ng Russia. Mr. President, sinagip ng Pilipinas ang buhay ko. Hinihiling ko na makipagtulungan ang Russia sa Pilipinas sa larangan ng medisina. Tumulong si Papa na ipadala ang liham sa media. Pagkalipas ng isang linggo, malaking balita nagpadala ang Russia ng medical team para mag-aral sa Pilipinas. Sobrang tuwa ko. Tumawag si Dr. Reyes. Anya, ang galing mo. Dumating na ang Russian team. Ituturo namin ang lahat. Bumalik ako sa Pilipinas kasama ang mga magulang ko. Ngayon, hindi na ako pasyente, kundi isang espesyal na bisita. Sinalubong ako ng NAA ng banner na Welcome Anya, Little Hero. Napaluha ako. Niyakap ko si Dr. Reyes. Bumalik na po ako. Nagkaroon kami ng press conference. Nakatayo ako sa tabi ng Russian medical team. Ngayon, nandito ako para sabihin na ang Pilipinas ay hindi lang para sa turismo, kundi isang leader sa medisina, sabi ko. Kumislap ang camera flashes. Nagtanong ang isang journalist, at ang sakit mo sa puso? Ngumiti ako. Totally cured na po. Tingnan ninyo. Tumakbo ako sa paligid ng entablado. Normal ang tibok ng puso ko. Dinala ako ni Dr. Orlina sa lab. Anya, nag-develop kami ng bagong gamot mula sa tawa-tawa at ipinadala na namin sa Russia. Hinawakan ko ang bote ng gamot. Maraming salamat po. Makakatulong ito sa maraming bata. Nang gabing iyon, naglakad ako sa hardin ng ospital. Ang sampagita ay namumukadkad. Pumitas ako ng isa. Salamat sa pagtuturo mo sa akin, bulong ko. Ngunit alam kong kailangan kong gumawa pa ng higit pa. Isang malaking krisis ang paparating. At kailangan ko itong harapin. Ang malaking krisis ay dumating ng mas maaga kaysa inasahan. Pagkatapos ng press conference, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang ina ng batang may sakit sa Russia. Anya, malala ang anak ko. Sabi ng doktor dito, kailangan ng malaking operasyon, ngunit mataas ang panganib na mamatay. Tulungan mo kami. Maria ang pangalan ng bata, 19 taong gulang, at pareho kami ng sakit. Nag-alala ako. Tutulungan ko po kayo. Ipadala ninyo sa akin ang information. Agad kong ipinadala ang information kay Dr. Reyes. Sumagot siya. Anya, dalhin mo agad ang bata rito. Kaya nating tulungan. Ngunit ang problema ay napakamahal ng plane ticket at treatment. Mahirap ang pamilya ni Maria. Nag-isip ako. Kailangan kong maghanap ng pera. Nag-post ako sa blog ko. Tulungan ninyo si Maria. Ang batang may sakit sa puso, tulad ko ay kailangang magpagamot sa Pilipinas. Nagbahagi ako ng kwento. Ang video ni Maria na nakahiga, ang malungkot na ngiti niya. Tumalon ang mga donation sa loob ng isang gabi. Nagpadala ng pera ang mga Ruso, Pilipino at mga tao sa buong mundo. Salamat Anya, ikaw ang aming bayani. Ngunit may masamang balita. Ang ilang news agencies sa Russia ay nagsulat. Niloloko ang batang Russian, baka mamatay sa plane. Gumamit sila ng mga dating doktor na hindi naniniwala sa Filipino method. Nag-aalangan ang pamilya ni Maria. Anya, natatakot kami. Umiyak ako. Maniniwala po kayo sa akin. Gumaling na po ako. Nagdesisyon ako. Lumipad ako patungong Russia para puntahan sila. Ginamit ko ang bahagi ng mga donation. Ang biyahe ay mahaba. Dumating ako sa Moscow ng madaling araw. Malakas ang snowfall. Nagmamadali akong pumunta sa bahay ni Maria. Maliit na bahay sa labas ng lungsod. Nakita ko si Maria, maputla,
Nakatingin sa akin ng malaki ang mga mata. Ate Anya, niyakap ko siya. Oo, nandito ako. Gagaling ka, sigurado. Umiyak ang nanay ni Maria. Salamat anak. Ikinuwento ko ang kuwento ko sa kanila. Ipinakita ko ang heart graph, ang herbal medicine, at ang video ni Dr. Reyes. Naniwala sila. Ngunit habang papunta kami sa airport, biglang nag-atake si Maria. Hindi siya makahinga at bumagsak sa taxi. Nagulat ang driver. "Ospital!" sigaw niya. "Hindi po, sa airport agad." Tumawag ako kay Dr. Reyes. "Doktor, nag-atake po si Maria." Inutusan niya. "Anya, makinig ka. Ihinga mo siya kasabay ng ritmo. Pindutin mo ang dibdib niya ng mahina." Sinunod ko. Ang kamay ko ay pinindot ang dibdib ni Maria. Mabagal siyang huminga. Nagmamadali ang driver. Matindi ang traffic sa Moscow. Umuulan ng snow. Walang nagbigay daan. Umiyak ako. "Dalian mo." Mahina na ang hininga ni Maria. Nanghihina ang paningin ko. Sobrang takot ko. Hinawakan ni Maria ang kamay ko. "Ate, maging malakas ka." Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Huli na kami sa airport. Malapit nang umalis ang eroplano. Binuhat ko si Maria at tumakbo. Tinulungan ako ng airport staff. Emergency. Sick child. Sa eroplano, malala pa rin ang kondisyon ni Maria. Nagulat ang flight attendant. Humingi ako ng clinic sa eroplano. Wala po. Nag-video call ako kay Dr. Reyes. "Doktor, tulungan mo." Inutusan niya ang crew na inject ang relaxant na dala ko. "Anya, ang galing mo. Magiging maayos ang bata." Pagkatapos ng 10 minuto, gumaling si Maria. Normal na ang hininga niya. Niyakap ko siya at umiyak. Pumalakpak ang mga pasahero. "Ang galing ng bata," sabi ng isang Ruso. Ngumiti ako. "Salamat po." Lumapag ang eroplano sa NAIA. Naghihintay ang medical team. Nakatayo si Dr. Reyes sa harap. "Anya, dinala mo siya sa oras." Agad nilang dinala si Maria sa ospital. Sumunod ako. Habang naglalakbay, hinawakan ni Maria ang kamay ko. "Ate, natatakot ako." Ngumiti ako. "Huwag kang matakot, baby. Dito, sa bahay natin." Sa ospital, sinuri ng detalyado ni Dr. Reyes. Malala ang kondisyon, pero kaya nating tulungan. Gumamit sila ng stimulation waves, nag-inject ng herbal medicine, at sinuri ng AI. Gumaling si Maria sa loob ng 3 oras. Gumaling na, anunsyo ng doktor. Umiyak ang nanay ni Maria. Niyakap niya ako. "Salamat, anak." Kumalat ang balita sa buong mundo. 2 batang Russian ang nakaligtas dahil sa Pilipinas. Ang news agency na nag-criticize ay natahimik. Ang dating doktor ay tumawag para mag-sorry. Mali ako. Ang Pilipinas ay tunay na magaling. Nakatayo ako sa tabi ni Maria na nakangiti. "Ate, salamat. Gusto kong maging doktor, tulad ni Dr. Reyes." Niyakap ko siya. "Oo baby, magtutulungan tayo." Ngunit ang lahat ng mga pagdududa dati ay nawala. Ang traffic sa Maynila, ngunit dumating ang ambulansya sa oras. Ang lumang ospital, ngunit nagligtas ng buhay. Ang street food na dati kong hinamak, ngunit ang herbal medicine mula roon ay tumulong kay Maria. Alam ko na ngayon na ang milagro ay hindi nagkataon, kundi malasakit at pagsisikap. 1 taon ang mabilis na lumipas. Totally cured si Maria. Naging matalik kaming magkaibigan. Kaming dalawa ay naging miracle kids sa media. Madalas akong bumalik sa Pilipinas, hindi bilang pasyente, kundi bilang volunteer, tumutulong na mag-translate para sa mga dayuhang bata na nagpapagamot. Ngayon, nakatayo ako sa hardin ng ospital, tinitingnan ang sampagitan na namumukadkad. Ang sikat ng araw ay kumikinang sa tubig. Ang mabangong amoy ay kumalat. Ang mga ibon ay lumilipad. Ang huni ay maririnig. Huminga ako ng malalim. Normal ang tibok ng puso ko. Matagal na akong gumaling, ngunit ito ang aking pangalawang tahanan. Lumapit si Dr. Reyes, nakangiti. "Anya, may bago tayong bata mula sa Russia. Tulungan mo siya." Tumango ako. "Opo, Doktor." Ang bata ay si Ivan, 9 na taong gulang, maputla, nakaupo sa wheelchair. Ang nanay niya ay umiiyak. "Doktor, tulungan mo ang anak ko." Lumuhod ako sa tabi niya, nagsasalita ng Russian. "Huwag kang matakot, baby. Nagkasakit din ako noon. Dito, tinulungan akong gumaling." Tiningnan ako ni Ivan ng malaki ang mga mata. "Talaga ate?" Ngumiti ako, ipinakita ang luma kong heart graph. "Tingnan mo, mula sa fluttering hanggang sa normal sa loob ng 3 araw." Ngumiti siya ng bahagya. Dinala ko siya sa hardin. "Tingnan mo ang sampagita.
Tumutubo ito mula sa lupa. Pero maganda, hinawakan niya ang talulot. Tulad ko ate, tumawa ako. Oo baby, lahat tayo ay nagsisimula sa simpleng pinagmulan, pero kaya nating maging malakas. Pagkatapos, nakipag-usap ako kay Dr. Reyes sa office niya. Binuksan niya ang computer. Anya, sa taong ito, ginamot namin ang 1,000 dayuhang bata. Karamihan ay may bihirang sakit sa puso. Tanong ko, Doktor, bakit po ganito kagaling ang Pilipinas? Huminto siya sandali. Tumingin sa labas ng bintana. Hindi lang dahil sa pera o kagamitan, kundi dahil naniniwala kami sa malasakit. Itinuturo sa atin ng sinaunang karunungan ng Pilipinas na ang pagtulong sa iba ay pagtulong sa sarili at ang teknolohiya ay isang kasangkapan, hindi isang Diyos. Nakikinig ako ng mabuti. Paano naman ang herbal medicine? Ngumiti siya. Ang herbal medicine ay pamana mula sa ating mga ninuno. Pinag-aaralan namin ito sa siyensiya. Hindi namin iniiwan, kundi ini-develop. Tulad ng tawa-tawa, extract namin ang active substance. Hinaluan ng nanotechnology para maging mabilis at accurate ang epekto. Binuksan niya ang video ng lab kung saan nagtatrabaho si Dr. Orlina. Tingnan mo, sinusuri namin ang DNA ng pasyente at ina-adjust namin ang personalized drug formula. Napaluha ako. Doktor, dati, inisip kong wild herbs lang ito at atrasado. Hinimas niya ang ulo ko. Marami ang nagkakamali. Ngunit ang tunay na kadakilaan ay hindi skyscrapers o mamahaling makina. Ito ay ang paghahalo ng tama, pagtulong sa mga tao na gumaling, hindi lang pagpapakita. Ang salitang iyon ay tumama sa akin. Dati, hinama ko ang Pilipinas dahil sa nakikita ko lang sa labas traffic, street food, lumang ospital ngunit sa loob, may puso at karunungan. Nagtanong ako ulit, bakit po hindi ninyo ito ipinapakalat pa sa mundo? Bumuntong hininga siya. Hindi kami mahilig magyabang, pero tinulungan mo na kami, Anya. Ikaw ang tulay. Ngumiti ako. Naiintindihan ko na. Ang tunay na kadakilaan ay ang pagtulong ng walang kapalit, pinagsasama ang sinaunang kaalaman at kasalukuyan para sa sangkatauhan. Tumango siya. Tama, ang laki ng pinagbago mo. Nang hapong iyon, nakipag-usap ako kay Maria sa video call. Nasa Russia siya. Ate Anya, gusto ko ulit pumunta sa Pilipinas. Gusto kong mag-aral ng medisina rito. Tumawa ako. Bumalik ka. Tutulungan natin ang mga bata. Tumango siya. Oo, ang malasakit ay hindi lang salita, kundi gawa. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa diary ko sa ilalim ng lampara. Ngayon, nagising ako. Itinuro sa akin ng Pilipinas na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa GDP o matataas na gusali, kundi sa malasakit na hinaluan ng karunungan. Ito ay isang universal truth na magagamit ng lahat, anuman ang bansa. Natulog ako ng payapa. Ang sampagita sa puso ko ay namumukadkad. Ngunit bukas, kailangan kong gumawa ng isang bagay para suklian ang lahat. Pagkagising ko sa bagong araw, puno ako ng determinasyon. Ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng silid ko sa ospital. Ang amoy ng sampagita ay kumalat mula sa hardin sa ibaba. Ang mahinang huni ng ibon ay maririnig. Tumayo ako sa kama at naglakad patungo sa salamin, tinitingnan ang sarili ko na nakasuot ng volunteer uniform mapusyaw na asul na shirt na may nakatahikong pangalan, Anya. Ngumiti ako. Kailangan kong gumawa ng isang bagay ngayon. Naglakad ako patungo sa maliit na conference room ng ospital. Naghihintay sina Dr. Reyes, Dr. Orlina, Ate Mia at Maria na lumipad pabalik. Anya, handa na kami, sabi ni Dr. Reyes. Tumango ako. Opo, Doktor. Ngayon, i-announce ko ang project ko. Binuksan ko ang laptop ko. Ipinakita ko ang slide ng Lotus Heart Foundation. Ipinaliwanag ko. Magre-raise ako ng funds sa buong mundo para tulungan ang mga batang may sakit sa puso na mahihirap na magpagamot sa Pilipinas ng libre. Magtatayo kami ng foundation, magpapadala ng herbal medicine sa mahihirap na bansa at mag-exchange ng doktor sa Russia at Europa. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti si Dr. Orlina. Magandang ideya. Ikaw ba ang magiging chairman ng foundation? Umiling ako. Hindi po, masyado pa akong bata. Ngunit ako ang magiging little ambassador. Magsisimula sa blog at social media. Agad akong nag-post ng announcement. Mga kaibigan sa buong mundo, tulungan ninyo ang mga bata, mag-donate o mag-share ng kuwento. Ang bawat piso ay makakapagligtas ng buhay.
Nag-upload ako ng video ng mga batang gumaling na nakangiti sa tabi ng sampagita, ang larawan ni Ivan na gumaling at tumatakbo sa hardin. Tumalon ang donation sa loob ng 1 oras. Ang mga Pilipino ay nagpadala ng mensahe. Ipinagmamalaki ka namin, Little Russian Girl. Nagpasalamat ang mga Ruso sa pagtulong sa kanilang mga anak. Ang mga Europeo ay nagpadala ng medical team para mag-aral. Ang pera ay pumasok sa milyon-milyon sa unang araw. Nang hapong iyon, naglakad ako kasama ang mga volunteer sa hardin. Ang mga dayuhang pasyente ay ngumiti. Thank you, Anya. Sumagot ako, you're welcome. Tumulong si Ate Mia na magbahagi ng flyers ng Puso ng Sampaguita Foundation, tumutulong sa mga bata sa buong mundo. Ngunit hindi ako tumigil doon. Tumawag ako kay Papa sa Moscow. Papa, tulungan mo ako. Mag-donate ka ng lupa sa Russia para magtayo ng Filipino-Russian Clinic. Tumawa si Papa. Oo anak, ipinagmamalaki kita. Kumalat ang balita. Nag-donate ang isang Russian billionaire sa Filipino Children's Foundation. Nang gabing iyon, nakaupo ako kasama si Dr. Reyes sa ilalim ng sinag ng buwan. Tahimik ang hardin. Ang huni ng kuliglig ay naririnig. Doktor, dati, hinamak ko ang Pilipinas, pero ngayon, alam ko na ang malasakit at karunungan na pinagsama ay makakagawa talaga ng milagro, sabi ko. Tumango siya. Oo, at ikaw ang bahagi ng milagrong iyon. Tiningnan ko ang sampagita sa pond. Namumukadkad ito sa gabi, malinis ang puting talulot. Nagtuturo ito sa akin na kahit galing sa maruming lupa, maaari kang maging dalisay kung hindi ka susuko. Ngumiti ang doktor. At hindi ka sumuko. Nagsulat ako sa diary ko. Ngayon, nagsimula ako ulit. Hindi lang ako gumaling, kundi tumulong sa iba. Ito ay universal truth. Ang kadakilaan ay nagmumula sa pagbibigay, hindi sa pagtanggap. Bukas, gagawa ako pa ng higit pa para sa mas magandang mundo. 2 taon ang lumipas. Nakatayo ako sa malaking entablado sa Maynila. Ang spotlights ay nagliliwanag. Ang Russian at Filipino flags ay magkatabi. Libu-libong tao ang nakikinig. Malakas ang palakpakan. Nakasuot ako ng asul na suit na may logo ng Puso ng Sampaguita Foundation. Hawak ang microphone. Kumusta po, lahat? Ako si Anya, mula sa Russia. Ngayon, nandito ako para sabihin na ang 3-day miracle sa Pilipinas ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Ipinakita ko ang slide ng mahigit 1,000 bata na gumaling dahil sa foundation. Nagamot namin ang mga bata mula sa 50 bansa ng libre. Nagpadala kami ng herbal medicine na hinaluan ng AI sa Africa at Eastern Europe at nagtayo ng Filipino-Russian Clinic sa Moscow. Ang larawan ni Maria ay nakatayo sa tabi ko. Siya ngayon ay isang trainee doctor. Salamat, Ate Anya, sa pagdadala mo sa akin sa Pilipinas. Gusto ko ring tulungan ang mga bata. Nagpatuloy ako. Dati, hinamak ko ang Pilipinas. Akala ko, ang traffic ay atrasado, ang street food ay marumi, ang ospital ay luma. Ngunit ang totoo, ang traffic ay may nagbibigay daan sa buhay. Ang street food ay sinaunang karunungan na nagpapalusog. Ang ospital ay luma sa labas, ngunit cutting edge ang puso sa loob. Nagturo ito sa akin na huwag humusga sa balat. Malakas na naman ang palakpakan. Inimbitahan ko si Dr. Reyes sa entablado. Doktor, sabihin po ninyo sa lahat. Ngumiti siya. Anya, ikaw ang sampagita na namukadkad mula sa lupa. Binago mo ang pader tungo sa tulay. Napaluha ako. Niyakap ko siya. Salamat, Doktor, sa pagtulong mo sa akin at sa mga bata. Pagkatapos, nag-announce ako ng malaking balita. Ngayon, lalawak ang foundation sa buong mundo. Magtatayo kami ng free online medical school para sa mga mahihirap na bata. Magtuturo na maghalo ng herbal medicine at teknolohiya at magpapadala ng mga volunteer kids na tulad ko para tumulong sa ibang bansa. Ang mga bata mula sa Russia, Africa at Europe ay umakyat sa entablado, nakatayo ng magkakatabi. Kami ang Sampaguita Kids. Ang event ay nagtapos sa pagtatanim ng sampagita sa paligid ng hardin. Pumitas ako ng isa at ibinigay kay Maria. Ito ang simbolo natin, mula sa lupa tungo sa kadalisayan. Mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa. Ngumiti siya. Nang gabing iyon, naglakad ako sa tabi ng ilog Pasig. Mahinang umiihip ang hangin. Ang mga ilaw ay nagre-reflect sa tubig, kumikinang. Tumawag ako sa mga magulang ko. Mama, Papa, nagtagumpay po ako. Umiyak si Papa. Ang galing mo, anak. Ipinagmamalaki kita. Tiningnan ko ang sampagita sa kamay ko. Namumukadkad na ito.
matamis ang amoy. Itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ay ang pagbibigay ng malasakit na hinaluan ng karunungan na lumilikha ng mas magandang mundo. Hindi lang ito para sa Pilipinas, kundi para sa lahat ng tao. Ibinato ko ang sampagita sa tubig. Lumutang ito kasabay ng agos. Ngumiti ako. Salamat Pilipinas, salamat Milagro. At ang kwento ko ay nagpapatuloy na may pusong tumitibok ng normal at isang mas malaking pangarap.